In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudeo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa paggunita kay Pope Martin I. Born again in the Spirit, not just in words. Sa usapan ni Jesus at ni Nicodemus, makikita natin ang isang taong may kaalaman pero naghahanap pa rin ng katotohanan. Kahit siya ay Pariseo at pinuno. Lumalapit siya kay Jesus. Sa gabi, simbolo ng kanyang pag-aalinlangan at paghahanap ng liwanag. Sinabi ni Jesus, maliban na ipanganak sa tubig at espiritu. Hindi ito simpleng second chance sa buhay. Ito ay total transformation. Hindi lang pagbabago sa labas, kundi pagbabago ng puso, isip at kaluluwa. Minsan parang si Nicodemo tayo. Alam natin ang Diyos, pero kulang sa tunay na surrender. Gusto natin sundin ang paraan natin, hindi ang paraan ng Diyos. Following God's way, not our own way. Sa panahon ngayon, maraming nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos, pero gagawin ko kung ano ang tama sa paningin ko. Pero malinaw ang tawag. Hindi sapat ang paniniwala lang. Kailangan
mabuhay sa Espiritu. Hindi sapat ang sariling diskarte. Kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos. We walk by faith, not by sight. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, totoo siya at kumikilos sa buhay natin. Parang hangin na hindi nakikita pero nararamdaman. Mga halimbawa ng mga church fathers. Si Saint Agustin of Hippo, dati siyang makasalanan pero nagbago ng lubos. Sabi niya, "Our hearts are restless until they rest in you, O Lord." Si Saint Ignatius of Antioch, handang mamatay para kay Kristo. Ipinakita niya na ang tunay na buhay ay nasa pagsunod sa Diyos, kahit mahirap. Si Saint Irenaeus, pinatunayan niya na ang pananampalataya ay hindi lang ideya. Ito ay buhay na relasyon sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Magbalik loob araw-araw, confession, tunay na pagsisisi. Mamuhay sa grasya ng sakramento, lalo na ang Eucharistia. Magbasa at mamuhay sa salita ng Diyos. Maniwala kahit hindi nakikita. Iwasan ang kasalanan at sariling kagustuhan sa laban sa Diyos. Maging saksi ng pananampalataya sa pamilya at komunidad. Halimbawa sa ating buhay, isang taong may sakit pero patuloy na nagdadasal at nagtitiwala sa Diyos. Iyan ang born in the Spirit. Isang taong pinatawad ang kanyang kaaway kahit masakit. Iyan ang tunay na pagbabago. Isang pamilya na nanatiling nagkakaisa sa gitna ng problema dahil sa pananampalataya, iyan ang gawa ng Espiritu. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Turuan mo kaming ipanganak muli sa Espiritu, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Ipinapanalangin namin ang kagalingang pisikal, emosyonal at espiritual, lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at sa aming buong pamilya, at sa lahat ng may karamdaman na nakabasa at nakarinig nito. Gabayan mo ang aming mga kapatid, ang aming Santo Papa, aming mga obispo, aming Kura Paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente, Ferdinand Marcos Jr. Patawarin mo at tanggapin ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram,
at lahat ng aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Berhing Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad at akayin mo kami sa buhay na walang hanggan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!